Hello, Alex. Hello. Bago ko simulan to, si Alex ka pala. Alex Gayanes. Hi guys, hello. Taga Sorsogon, syempre. Taga dito. Taga, ano nga, kabatch ko to eh. Kabatch kita sa... High school. Yeah, high school. Tsaka college. Di, kabatch mo talaga ako. Kaya naging classmate ko to nung high school. Oo. Yun. Kumusta? Okay lang. Simple. Okay lang. Oh. Ayos na yun eh. Ngayon ulit ako nag-podcast tapos sisimbagan mo ako okay lang. Ano yun eh? Hindi, joke lang. Okay naman ako. Huminga pa naman. Hindi, yan lang. Di ba ano yun? Saan ka ngayon nag-work? Sa government employee. Okay. Sa Capitol. Okay. Mm. Kumusta naman? Okay naman siya. Okay naman. 2 years. 2 years na ako sa government. Actually. Before nun, government ka talaga? Hindi. Ako sa... Ano ba yun? Sa mall. Sa isang mall. Nagtrabaho. Okay. Merchandiser. Okay. Oo. Tapos nun, sunod-sunod, na government na sa hospital. Provincial hospital. Okay. Naabutan, di ba Pandemic. Nag-hospital din ako eh. Pandemic pa nun. Oo. 2021? Oo. Oo. Ay, hindi. 2020. Naabutan kita. Andun pa ako sa hospital nun eh. Oo. 2021. Oo. Sobrang hassle nun eh. Sumuko ka na lang. So, sobrang daming tao. Sumuko ako nun kasi yung kasama namin, yung work ko, na siya eh, COVID. Na-COVID yun. Na-COVID siya. Kaya yun. Umalis ka natakot. Natakot sa COVID. Oo. Uyo, may pimples ako tas may nunal. Oo nga, dito. Kambal ba tayo? Yan. Pogi kay. Sa mga may gusto kay Alex pala, taken ka na ba, Alex? Hindi, single ako ngayon eh. Single sa ilan? Sa 5? Grabe. Single sa ilan? 5? Hindi, isa lang dapat. Ala ko bagong buhay na tayo. Pero single talaga ako. Single talaga si Alex. Yun. Grabe pala dito sa First time ko to. First time tapos ilang beses ka na? First time mag-podcast ni Alex dito. Podcast. So, siguro ang topic namin ngayon is, ilang years na ba tayo nag-graduate? 19. Ako, 19 ako. Na-late ka ba? Late kami sa college kasi dumaan pa kami ng So, parang 5 years kami sa college. Okay. Ako kasi nag-graduate ako 18. Actually, 2017 tapos na ako. 17. Then, since trimester yun, nag-intay muna ako hanggang 2018. Kasi yun yung official graduation. So, halos tambay yata ako 3 months. Or more than. So, yun. Ewan ko kung may madaming makaka-relate nito. Kasi yung topic namin is yung realization after nyo mag-graduate. Ayun, ako na ba? Ikaw na muna. Since ikaw ang guest ko. On the spot ka ngayon. On the spot to Kanina pa kami nagtatambay eh. Ewan ko kung nag-iisip to kung kasi alam na din yung topic. So yun. Sa after God realization natin. Ako na ba? Sige na. Sige ako muna. Halimbawa ako. Sige, ikaw muna. Actually, di naman ako masyado nag-focus sa pag-aaral since grade 4 pa lang ako nun. Nagka-computer shop kami. Siyempre, addict ako nun. Makagising, mag-computer, video games, lahat. Halos updated din ako sa mga laro dun dati. Then, hanggang sa time na wala akong inisip kundi maglaro lang. Hanggang sa college, elementary nun, then mas na-addict ako hanggang sa high school. Naging classmate ko si Alex. 3rd year. Di kami pumapasok. Di Gabriel. Gab Desma. Di ko pa ako close si Rap nun eh. So, yun. Okay. Gwapo si Gabriel kaso may na yun. Medyo yun. Ayun. So, share ko lang. Tapos yun. So, yun mga kasama ko yun. Hanggang sa
Di ko alam kung saan papunta yung landas. Wala akong ideal na trabaho. Sabi ko, basta makagraduate lang, makahanap ng trabaho, tas yun. Then, umabot yung college, nagkataon lang naman na yung IT lang, yung walang entrance exam. Kasi as in wala akong sobrang hina ko sa academics. Di ko alam kung papasa talaga ako sa entrance exam. So gusto ko masimulan na agad yung pag-college ko. Since yun yung turo, di ba? Dapat makapagtapos ng college. Then, syempre, nagkataon lang din naman na yung tita ko, nagsabi na parang ambagan ako or siya magpapaaral. So, very thankful ako kay tita. Mag-share kayo? Oo. Hindi. Share ba? Hindi. Actually, si mama pala kasi nagtatrabaho pa nun si mama sa government sa Bulan. So, almost 2 years, 2 years, si mama nagpa-klase sa akin. Very thankful naman ako kasi at as in wala akong problema na sa tuition. No. Mama, love you mama. Hey! Sweet mo pala kay mama mo ha. Siyempre, naka-video to eh. Yun. Yun, so over 2 years, then ika-third year ko, kasi trimester nga, so 3 years lang talaga ako. Actually, 2 years lang dapat ako. Kasi sabi ni mama, kapag di mataas yung grade mo, huwag ka na magdiretso sa IT. Kasi ACT ba? ACT ako. So, pwede siya iladeray sa IT. So, sabi ni mama, 2 years ka muna. Kung di ka mag-formal, magtrabaho ka na lang, huwag ka na magdiretso. So, kahit pa paano, na-convince ko naman si mama na ipadiretso ako sa IT. So, diniretso ako sa IT. Then, sunod nun, ano ba yun? Nagka-jowa kasi ako nun eh. Nagka-jowa ako third year. Third year ko, pero parang fourth year na din kasi tri-sem nga. Nagka-jowa ako nun, as in, ewan ko nun, wala akong parang di naman ako masyado nag-aral na talaga nun. Thankfully naman, parang may advantage din ako kasi nun sa computer kasi yun nga, computer shop, araw-araw nag-computer. Sa bahay nyo lang, di ba? May computer shop kayo sa bahay nyo? Oo, sa bahay lang. So, pakagising, computer. Ako may nasisira, syempre, nagkaka-time ako mag-research din para maayos yun. So, may mga background ako sa pag-troubleshoot. So, tinuturo din yun. May subject kami na pag-troubleshoot ng computer. Then, after nun, parang nagustuhan ko lang yung way na pag-program na actually, hindi ko nagustuhan. Kasi mahirap. Pero, sa web, particularly web, kasi web development, kasi yun lang yung kaya ng laptop ko. Kasi may desktop ata or Android development. Yung mga ganun, medyo high-end dapat yung computer mo. Yung laptop ko nun is bigay lang tita. So, sabi ko, tinagaan ko. Actually, pwede naman siya gamitin nung time na yun eh. Medyo okay naman talaga. Kaso, yun nga, nagka-problema kasi, di ako kaya yun, sa mga kaedad namin na wala pang anak, huwag kayong manganganak kapag di pa kayo ready kasi sobrang hirap. Para sa akin, na-experience ko kasi, nagustuhan ko mag-dev. So, sabi ko, gusto ko ganito. Gusto ko talaga sana Android. So, sa mobile siya. Kaso di kaya ng CP. May cowork din ako. Talented yun, si Gilbert Tala. Shout out? Yeah. Nakagraduate siya, gamit lang yung cellphone lang. Sa cellphone lang siya nag-dev. So, sabi ko, tibay nun. Sobrang galing. Ano ba yung cellphone niya? Android lang yun eh. Android. Tapos, nakapag-dev siya. Pero, as in, sobrang hirap nun compare sa kung meron kang laptop na capable maran yung mga kailangan niyo. Oo. So, yun,
siguro natamad din ako noon ng time na yun. So, pinabayaan ko hanggang makapasa lang ako. Then, yun, nakapasa din naman ako. Nakapasa din yung girlfriend ko noon ng time na yun. I mean, ex ko ng time na yun. Then, yun, nag-break kami. Tapos yun. After nun, since di ako confident ng skills ko, una is nagka-backer ako sa Manila. So, sabi ko, ayoko magtambay. Gusto ko maka-experience. So, grinab ko yun. Di ko alam ang salary. Di ko alam kung paano pakasya. Yung stayan ko, kalapinsan. Kaso, di ko alam paano mag-commute. Solo lang ako pa Manila. Lahat-lahat, try ko lang. At least kung di ko kaya, bahala na. Tapos, nagsabi din ako na sa sarili ko, kasi mahihayin ako eh. Sa mga nakakilala sa akin ngayon, alam ko, malayo, sobrang layo nung kaka-graduate ko lang sa college. Kasi, doon ka natutunan na kapag andyan ka na kung mag-isa ka na, bawal ka mahiya. Kung di ka marunong magtanong kung saan ka pupunta or di mo kaya humingi ng tulong, like, halimbawa, nasi-CR, natatae ka, kung nahiya ka, saan ka tatay? Siyempre magtatanong ka kung saan yung CR. So, bale, yun, direction. Natutunan ko magtanong kasi yung work ko pala na pinasok nun is parang support kami sa mga branch ng SM kasi nag-update kami ng mga kiosk doon. Ang kiosk is yung parang pinipindot pagpasok mo. Tapos may direction. And may ads kasi yun. Like, ang naalala ko ba din, like Payless, SM Cinema, or sa kanila na yun. Basta may mga ads doon na nakalagay. In-update namin nun, depende sa mga nagbabayad sa company namin. So, yun, nakapunta ako sa Batangas, North-South, lahat ng North-South na Tapos, sa East, napuntahan ko din sa Manila doon. So, as in, wala akong alam. So, ang pinaka-experience ko pa nun, pag MRT, first time mo pa, di ba, sa first time ko doon. So, there, chow. Sabi ko, wala, may ticket pala. Anuin ko yun, yung card, yung beep card. Ay, beep card, Para, kailangan mo i-loadan, tapos, mo dun sa, sa papasok. Hindi ko alam kung tawag dun. Oo. Tapos yun, pasok ka na. Sabi ko, wala, paano to? Hindi ko alam. Tapos yun, medyo kaya, pero at least natutunan ko. Ayun, fast forward nun, sumuko ako kasi, yung salary versus sa pagod, sa plus time, plus yung pag-commute ko, di worth it. So, 2 months lang ako. Umuwi ako. And, ewan ko kung swerte ako sa trabaho kasi, ilang weeks lang ata yun o isang month lang. May nag-contact sa akin na kaklase ko. Sabi kung gusto daw magtrabaho doon. Startup lang siya. Startup lang. So, nag-startup, pumasok ako as web dev naman. Wala rin ako alam. Along the way, natutunan ko na lang kung paano, and hanggang sa patapos na yung project, siguro di sa akin nagalingan, inalis ako. Di ko sure kung inalis ako or wala na talagang budget. So yun, nawala na ako ng confidence doon. So nagtambay ako. Ilang months din yun. Then, yun, nakapasok ako sa tinabawan mo, ano ngayon? Provincial Hospital dito. So, nakapasok ako sa Provincial Hospital. Nagkaroon ako ng sobrang daming kaibigan doon. Sobrang daming connection. Ang kapal na mukha mo na Oo, kapal na kasi. Kasi yung trabaho namin doon, IT support /
Di ka na Ano, naiyak? janitor slash event Madami, coordinator madami. Iba-iba. slash super dami. Kaya bawal ka maiyak kasi kailangan mo makipag-usap sa mga boss, kailangan nyo magtanong kung anong gagawin nyo, anong mga task. As in, araw-araw iba-ibang tao, may nag-a-apply, may nag-resign, sa amin dadaan, kami nag-register sa biometrics. So, nawala din yung hiya ko. Then, probably almost 1 year and 8 months ako dun. Then, nagka-girlfriend din ako dun. Then, na-realize ko sa sarili ko na 3 months kami, then nagpa-Canada siya. And, na-realize ko sa sarili ko dun na parang walang papuntahan yung sarili ko kung dun lang ako. Kasi kung magsiset goal ka for 5 years and i-compute mo yung salary mo ngayon, ilan yung maiipon mo or matatarget mo ba yung goal mo? Layo, sobrang layo. So, sabi ko, tayo ko pumunta sa iba or kung may pumasok man na opportunity, grab ko na agad kahit di ako marunong, kahit kung ano pa. Yun. So, after nun, fortunately, nag-break kami ng ex ko. Hindi ko na sabihin kung bakit, pero yung natutunan ko doon is huwag mag-settle sa kung ano. Kasi kung gusto mo mag-grind, kailangan mo maglipat parang isipin mo muna kung ginagawa mo ba ngayon is mas matatarget mo yung goal mo. Like, lagi kong tinatanong sa sarili ko, masaya ba ako ngayon? Kaya ko bang makamit yung goal ko kapag yung ginagawa ko ngayon is gagawin ko for 5 years? And probably hindi. Sa karamihan ngayon, kung may nakikinig naman, alam kong hindi yung sagot nyo. And kung meron man na congrats sa inyo, syempre. Then, yun. After nun, nagka-opportunity sa Capitol. Thank you, Sir Clary. Kahit di ko sure kung galit ka. Galit na galit sa'yo yun. Love you. Yun. Sorry na dun sa nangyari dun. Kailangan ko rin sorry na. Yun. Dun nahasa yung pagiging web dev ko kasi andun yung mga... Parang siya yung stepping stone mo. Dun ang stepping stone ko kasi as in, may gumawa talaga kami ng app na di ko nga sure kung ba't ako nakapasok dun eh. Kasi yung requirements niya is gumawa ng simple app. Parang di ako sure kung tama yung ginawa ko. Pero thank you kay Sir Shannon. Na parang, natanggap na lang ako eh. So, sobrang saya ko nun. Sabi ko, yes! Ito na yung simula ng pagiging dev ko. So, yun. Sobrang mga talented ng tao dun. So, madami ako natutunan. And, dun din yung time na, kasi mahilig talaga ako mag-dev. Kasi, yung work kasi na paulit-ulit, ang dali ko ma-board. Lalo na parang nagiging robot na ako na, yung parang feeling mo, di na maano ang skills mo. Parang di na lang skills mo. What if maglipat ako ng company tapos yung skills ko ngayon is same din ng karamihan. Paano ka makipag-negotiate sa mga employer? Pero syempre, di naman lahat ng ganun. Ang iba kasi okay naman sa ganun na lifestyle. Kung gusto nyo mag-excel, tip ko lang is, kumuha kayo ng skills na di kaya ng lahat. Nasortehan lang siguro ako na nahiligan ko talaga mag-program ng mga kung ano-ano. And kumuha din ako ng mga tutorial, doon din ako mas natuto. As in, madami ako sinacrifice na jamming namin. Di ako sumasama. Laging wala ka nun eh. Siyempre. Siguro yung
pastime ko lang nun, laro din naman ulit. Kaso online games. Ragnarok nun kasi lahat kami nagka-Ragnarok sa sa Capitol nung naging devde ako. Then after nun, naging ano ba? Naging dev ba ako ulit? Naging dev ako sa CHED. Nag-CHED pala ako. Nag-CHED ka pa, di ba? Oo, Tapos, nag-CHED ako. Sobrang dali ko lang dun kasi una, may job offer sa CHED. Project Technical Staff 2. oh, So medyo mataas na yun. Sabi ko, ala, sign na ba to? Mag-resign. Sabi ko, okay na yun kaya na makapagbuhay ng tao. So, nagtaya. Sila, yung, pinauna ko sila kasi lang, di naman ako confident. Sabi ko, may exam pa, may interview. Sabi ko, kayo na muna. Tapos, hanggang sa, ayaw naman pala nila. Sabi ko, sir, ako na lang. Ako na lang mag-apply. So, nag-apply ako. And, after nun, nag-interview, nakapasa ako sa exam. Unang exam. Parang 2 points lang. 2 points na wala. Bagsak na ako. So, after nun, nakapasa din ako sa initial interview. Then, yung final interview, okay na din. Tapos yun, pinapasok ko. Tapos yun, mabait naman talaga si Sir Kari na, naintindihan niya na pag-resign ko. Sabi, okay daw. Mag-ano daw kami, good luck daw sa journey ko, next journey ko. Kasi, okay talaga yun. Then, 2 months, actually si Sir Lipio, si Joshua, sobrang galing. Madami din ako natutunan. Then, ang siguro di ko lang nagustuhan, ay di naman totally di nagustuhan. Parang nakulangan ako ng flow. Kasi 1 to 2 month, hanggang 4. So, hanggang 4 lang kami. 4 lang kami doon. So, kasi pangarap ko talaga makapunta sa company na, private company na as in development talaga yung ginagawa. So, nakulangan ako dun. Tapos, nagka-opportunity naman. Di ko alam kung swerte ako kasi nakita ko lang yung kabatch ko sa People You May Know. Tapos, in-stock ko. Si Gilbert yung sabi ko magaling sa mag-program na nakapasa dahil lang sa cellphone nag-program. Tapos yun, after nun, nakita ko siya. Nag-stock ako. Nakita ko yung PH Collab. Hey, I love PH Collab. Shout out. Sa may Red Koy, Bitan-O. Bisita kayo dun. Then, una pa lang dun sabi ko, mag-take risk ba ulit ako? Una, malapit lang dito sa Sorsogon. Pero yan, sa CHED ka na, di ba yan? Sa CHED ako. So, sabi ko, una, sinabihan ko muna mga kawork ko. Sabi ko, sir, may nahanap ako, malilipatan sa Sorsogon lang. Tapos, naintindihan lang niya kasi parang tumaas naman ang sahod. tumaas sahod. Tinasa nila? Hindi. Ang offer sa akin ngayon, okay na. Okay na. Tapos yung sa PH Collab, medyo okay pa. Sabi ko, una, okay na dun. Tapos, nasorsogon pa ako. So yun, sabi ko, bahala na. Muntik ko pa dun, ma-stroke si Papa sa reason ko. Sabi ko, ano kaya reason ko? Sabi ko, na-stroke si Papa, kailangan ko na lang umuwi ng Sorsogon. Nalagaan. Muntik ko pa i-stroke si Papa nun. So, sabi ko, si Papa mo pala ginagawa. Oo, talaga. Tapos sabi ko, wag na lang. Sabi ko, sabihin ko lang totoo. Tapos, yun, sabi ko, sige, game na. Sabi, as in, kinabahan ako dun kasi kakapasok ko lang. 2 months lang ako din 2 months pa lang. Then, sabi ni, sino ba yan yung head dun na, sige, di naman daw, di naman ako pinipigilan kasi kung okay naman talaga yung offer, dun ka na lang, syempre. Naging supportive naman sila, kaya thank you, Ched, naman. Then, yun. Present company ko, PH Collab.
I love PH Collab. Yeah. PH Collab number 1. The ini-endorse. Yun. Baka maglipatan dyan, ha? Maglipatan sa inyo. Di ba? Medyo ano dun eh. Sana. Maging successful pa si sir. Yun. As in, sobrang ganda dito ngayon. Tapos, yung realization ko is, mag-take ka lang. Kasi, promise, kakagraduate mo pa lang, di mo alam talagang gagawin mo sa buhay. Nagpa-Manila ako, di ko alam kung anong work doon. Nag-hospital ako, di ko rin alam ang work doon. Ang kailangan mo lang siguro, experience ng kahit anong trabaho. Kasi, una, madidevelop mo ang pakikisama mo. Paano ka makitungo. Siguro, wag ka lang maging KJ tapos mapili. Di ka mapili dapat. Wag kang maging mapili lalo na kung fresh graduate ka pa lang. Kasi kailangan mo talaga experience. Kahit anong company, kailangan mo experience. Siguro kung may intern ka, swerte sa mga intern namin kasi kadalasan 100% ina-absorb sa amin. So, pakatapos nun, ayun, wag mapili. I-grab lahat ng opportunity kahit di mo alam. Along the way, matutunan mo lang din naman yung mga work doon. Probably kung di mo alam, dapat na lang or dapat lang alamin and halimbawa mag 8 hours yung work mo, gawin mong 10 hours. Yung 2 hours na yun is alamin mo pa kung paano para kinaumagahan mas parunong ka sa iba. Or at least, mas advantage na yun and makita din ng employer mo na porsigido ka sa work mo. And kung umabot naman din sa time na na-realize nyo na mas may worth it na ibang trabaho, wag kayong matakot or wag nyong pangunahan yung feelings mo like, comfortable na ako dito, madali lang yung work. Paglilipat ako dun, di ko alam kung ano-ano pa. Siguro, applicable siya sa iba. Pero kung ako itatanong, bakit? Bakit? Kung may goal ka, kung nag-set ka ng goal, ma-realize mo din naman na, halimbawa, yung sahod mo ngayon is, sabihin natin 20K. Tapos, may goal ka na bahay. Tingin mo sa 5 years, makakabili ka ba ng bahay? 3 years? Kung mag-i-stay ka lang sa ganong lifestyle like trabaho, work. Sa 20K mo, siguro mag-iipon ka. Tapos, ang panggastos mo na lang, mga 500 ka. Lifestyle mo, babaguhin mo. Lifestyle. Babawasan mo yung mga ano mo. Pwede. Kaso, malayo. Matagal. Matagal. Ikaw, kung ganun yung type mo, pero para sa akin, i-goal mo pa rin nga, tumaas yung yung value as a person. Ugali, pakisama. Huwag masyadong mag-judge ng ibang tao. Yun lang. Ikaw, Alex, ba't ako? Para akong guest. Ikaw ginigis ko. So, ayun na. Maraming salamat, Mr. Ken. Tapos na po. Okay, tapos na po. Si Alex naman po. Ikaw yung guest talaga eh. Ba't parang ako nagkwento? Ikaw ang guest ko eh. Ikaw na. Ano bang so, yun. Wait lang. Sorry. So, ang realization case, wag maging mapili after graduation kasi as in, wala akong patunguhan kung may opportunity na, sabihin mo, ayoko niyan, mahirap nun. Kahit unti lang makapasok ka lang, ma-experience mo lang yung work na tinatawag. Kasi iba yung work kasi responsibility mo na yung kung ano binigay na task. Compare sa pagpasok mo sa school, nagbabayad ka, syempre, mapasensya pa yung mga teacher niyo yan. Ikaw dun, ikaw ang binabayaran. So, kailangan mo ikaw mag-adjust. So, yun.
Um, wag mapili, mag mag is mag ano, wag makontento kung saan ka ngayon. Need mo i i-push yung sarili mo. Mm. Kasi kung hindi, ikaw kung masaya ka na kung asan ka ngayon, mabuti ka pa. Eh, kung gusto mong maging di normal, di normal, maging abnormal, di mediocre yung ano, yung kakayanan mo. Mm. Ah, magbasa ka ng libro, Mm. motivational videos. Ikaw na, Alex, bahala ka na. Parang iyak na. Pang MMK ba yun? Pang MMK? Ang haba eh. Oo nga eh. Di mo ako sinsingitan eh. Dapat ikaw nagkukwento. So yun. Ako naman. Oo. Ako naman college lang yung story ko wag na high school. Okay lang, okay lang. So yun ako, Bachelor of Technology naman ako, major in automotive. So yun yung course ko sa college. Ang nangyari niyan kasi kaya ako napunta diyan, accident lang naman eh. Bakit? Wala, nung una kasi, first take ko sa school, university na ngayon. SSU. SSU, Sorsogon State University. So dati hindi pa yan university. So yun na nangyari nun, na first take ko, hindi ako pasado. Oh? Ano yun? Entrance exam? Oo, yung entrance exam. So hindi ako pasado nun. Parang konti na lang na points ang kailangan ko. Yun nga eh. Kasi yung nilagay ko ng mga, di ba may choices yan? First choice ko, engineer. Sayang, Engineer Alex, sayang. Sunod, education. Tapos pang tatlo, basta matataas na. Ano yung tatlo? Accountant. Tapos yung score na kuha ko, hindi sumang-ayon doon sa mga pinapasa choice. Pero meron talagang course doon. Meron. Accountant? Oo, dati. Oh. Meron sa SSC pa dati siya. May accountant doon. Okay. So, anong nangyari, kasi dapat magka-batch tayo, di ba? Ka-college. So, anong nangyari noon, naganap din ako ng mga school. Like sa private. Kasi may ibang school nga na walang entrance exam. Oo. Yun eh. Kaso, yung nangyari, hindi kaya nung time doon. pinat. Parang mga ganun. Kasi nagpaparal sa akin si tita, doon ako lumaki. So ayun, sa Sibris yan. si Brice, Okay. Sayang. So that time, huminto ako mga 5 months. 5 months, tapos second sem, nag-try ulit ako na ng exam ulit sa school na yon. Tapos yun, nakapasa din sa wakas. Ano? Alam na kasi. Ano na napasahan mo? Pasa. Una, technology nga, automotive. Okay. So yun. Pero pinapasok kami noon, unang taon namin walang major. Ano walang major? Lahat ano ba tawag doon? Academic, puro lang. Extra. Walang major like. Walang major sa automotive? Oo. Na subject? Parang bakit? Wala kaming automotive. Kasi second sem na. Siguro. Basta pumasok kami noon walang English major. 1, English 2. Oo, ganun. Com skill 1, com skill 2. Tapos yun, diretso. Kasi sabi ko naman, nung graduate ako sa high school, gusto ko lang naman makapasok sa college. Oo nga. Makapagtapos. Karamihan ganun talaga. So yun. Kasi yun nga, di mo talaga alam kung saan ka pupunta. Oo, di ba? As in, kung yung mga taong alam na, as in sobrang certain nyo, alam nyo na. Gusto ako nun kasi wala ako sa talaga. Gusto ko lang makapasok. Gusto ko lang makapagtapos. So, ayun. So, yun. Sa nakapasok din. Bachelor of Technology in Automotive. Dami mong pinasukan Kaso, ano yan? Double meaning sure, ka na. Double meaning. Wala akong masyadong natutunan sa school. Madami din naman. Kaso, pares tayo, wala naman. Kasi lagi akong wala sa school.
Laging wala. At Oo. kung andun man si Alex sa school namin, absent-minded. Tulala to eh. Oo. Nakapasok na kami nakainom. Oo. Grabe yun. Ayun. So, gusto ko lang makagraduate noon. Pero, tinapos ko naman siya. Kasi, basta pag major, basta pasado ka sa major, okay. Oo. Okay. Basta mga academic mo sa ACADS, dapat pasado din yun. So, kahit stress sa akin, okay na. Oo, syempre. Pasado. Gusto lang mag-aral eh. Kasi, ewan ko, need talaga yung diploma dito. So, yun. Tapos, nangyari nun, may isa kaming teacher nun. Akala niya kasi engineer. Engineer ka? Engineer kami. Kasi, iba-iba yung pinapasok kasi namin. May sa accountant na subject. Irregular kayo? Irregular, parang gano'n na nangyari. So, may sa engineer na may mga subject yun. Ang higpit sa amin. Kasi kala engineer kayo. Binagsak kami. Kagi. Si Gab ba? Kaklase mo din? Classmate kaya si Gab. Okay. Sana makapunta dito si Gab. What's up, Gab? Dapat, next week nandito ka din. Podcast so, yun. tayo. Walang antok pa ako eh. Kaka-ML to kagabi. Saan kalaro mo? Mukhang pares ka tayo. Itago ko na lang sa pangalang Chialin Marie. Chialin. Zout. Taga saan yan? Secret. Baka. Ayun. So, ayun nga. Diretso tayo sa Actually, natuto akong sa major ko nung nag-OJT na ako. Okay. Kasi nung ang hirap talaga. I-imagine mo yung ginagamit kasi namin na kotse. May kotse doon. Yung manual. Yung mga datihawan na So, parang lang kami, naka-schedule. Phased out na. Naka-schedule siya na gamitin ko. Kunyari, unang grupo muna. Tapos ikadala. Kaso pag kami na, lagi makaming wala. See? Kaya naka-graduate yan Lagi wala. Kasi, yun nga, gabing-gabi na kasi. Wag na tayong punta sa sa school. Tapos yun, may sariling din kasi kami. May sariling, nag-aaral din kami sa sarili. Parang inaaral mo na lang. Parang, inaaral mong sarili mo? Oo, ganun. Mali yan. Kaya pala, ito sa babae. So, ayun. OJT ka natuto ako mag-drive nung nag-OJT ako. Mag-drive. Okay. Sa OJT. Pero, sa kotse yan, di ba? Manual? Manual. Pero yung sa OJT kami, sa truck kami. Sa Olongapo, mga truck. Truck yung dinadrive nyo? Truck. Sa Ichiban. Ichiban. Saan yun? Olongapo? Sa Olongapo, sa loob ng Subic Bay. So, doon ako nag-OJT. So, yun, after nun, abaan ko pa sana eh. So, yun, graduation na, di ba? Anong nangyari nun? Gagi. Sige, go. So, anong nangyari nun, after ng graduation ko, sabi ng tita ko, dapat, be independent ka na. Parang, after graduation, parang, pinaalis na ako noon. Grabe. Okay lang. Tama naman. Pandemic pa noon, di ba? Mag-i-start ng pandemic kasi 2019 ako nag-graduate. So, parang naanohan din ako noon. Ilang months siguro nag-stay pa ako sa bahay ni tita mo. Ng tita ko. Sa Sibris yan. Sa Sibris. Okay. So, yung buti na lang, after ng graduation ko, yung pinsan ko, nagtatrabaho sa isang mall. Merchandiser siya doon. So, parang siya, sasakay na ng barko. So, naghahanap ng kapalitan. So, inalok niya ako. Parang akong ginawa niyang pampalit sa kanya doon. Proxy na naging employee diretso. So, ayun. Sabi sa akin, kung gusto ko daw, so, syempre, yan. Yan huwag kayong mapili. Oo. Diretso ako. Sabi ko, tama yan. Ayoko kasi magtambay-tambay ba? Oo, mahirap yun eh. Palamunin ka. Makakarinig ka ng watch your word show! Mga masamang So, ayun. Tapos yun, after nun, tinapos ko naman yung 6 months na kontrata ko doon.
lumipat naman ako dito sa speech nga, sa provincial hospital. Ba't ka lumipat? Sino timbre sa'yo? Alay! Ito yung katabi ko. Ako ba? Kala ko kalagam. Hindi, sa'yo. Okay. Ikaw ang no? Wala, sorry. Hindi, ikaw yung sa amin nila, Gab, na may okay. dito sa ospital. Kaso kami nagdadalawa-dalawa. Kasi sabi na hospital eh. Parang pandemic pa, di ba? Yung kasagsagan pa ng pandemic nun. So yun, niyaya ko si Gab tsaka yung isa natin, si Ralph. So kami, nang pumasok, nag-try. Ako naman, wala naman kasi ako sa parang hindi naman ako masyado kung anong trabaho nandyan. Okay na sa akin. Dapat lang kasi along the way makaka-develop ka ng skills. Independent din. Parang wala nang sino? Yun, kung minsan nagkaka-anxiety ako sa mga ganyan. Like, shit, sinong sasandalan ko kapag wala na ngayon. Wala na. Kaya, minsan na-overwork kong sarili ko. Like, oh shit, kailangan ko mag-work. Bawal mawala. Mawalan. Kasi, as much as possible, ayaw kong humingi ng tulong. Sa ngayon, ko ngayon. And, yun, siguro, kaya gusto ko magka-partner na okay din para at least kahit papaano may sasandalan ka na as in parang ka-level mo. Kaya itawag na lang natin sa pangalang Chielin yun. Yan. Dalawang beses ka nang nabanggit dito. Segue. Ayun. So ayun. Then kung hindi ko naman sinabing wag kayong maging mapili kasi kailangan nyo maging mapili kapag may nagsusustain na sa inyo ngayon, like may napapakain mo na yung sarili mo, and as at least may sobra pa yun, or magtipid ka hanggat kaya mo kung wala pa talaga. Then along the way, pag may naipon ka na, maghanap ka ng ibang much better na trabaho. Huwag kang mag-settle sa pinaka lowest rate kasi ayun pa lang, kasi kung nasa lowest rate ka pa lang, nasusustain mo yung sarili mo. What if kung may partner ka na? Kung lalaki ka, as lalaki, kailangan ikaw maging provider. Kailangan mo, ikaw, anak mo, and yung asawa mo, di ba? So, kailangan mong mag-work talaga, and wag kang maging maging komportable kung anong meron ka ngayon. Kahit siguro kaya mo na yung sarili mo tas may sobra pa. Kung mag-school na yung anak mo, paano na yan, di ba? Tas mga emergency, lahat-lahat. Kaya, yun. Kung fresh grad ka, wag kang mapili. And along the way, maging mapili ka na din. So yun pala, kakakaba pala dito magsalita. Ano? Kakakaba. Kanina sa'yo, excited ka eh. Kaya nga, sabi, pero pag nandito na pala, grabe. Ay, what's up guys? Baka kasi wala pa lang. Ayun, bago lang kasi si Alex. Parang ngayon lang nakapag sa ganito. Kaya pagpasensyahan niya na parang ako, yung ini-interview niya. Parang ako nag-share na lang. Nag-share. Antok na antok pa eh. Sa'yo. Buti lang nga, nauna ka eh. Magana eh. Pero yun, so, idiretso na natin. Sige. So, saan ka na ba? Sa work na. Sa work na SPH. Na. So yun, di ba, graduate ako ng automotive. Pero yung automotive dun eh. Sa SPH? Meron, pero hindi ako pumapasok sa tinapusan ko talaga. Di, kasi ang alam ko sa automotive dun, mataas yung rate nila. Rate nila dun. Sayang kung, sa bagay, di pa ata open yun nung pumasok. Sa akin kasi wala naman eh. Parang gusto ko lang talaga magkapera. Sa bagay, yun nga, independent. Oo. Tapos okay naman yun. Kasi kung bagong graduate ka, tapos may nakuha ka na pera, as in, parang gusto mo gastusin, para i-type din ang sarili mo. Wag lang yung sobra-sobra na
Mangungutang ka na. Wag naman utang kasi ano ka sa utang eh. Live below your means, lalo na kung bata ka pa. So yun, pumasok ko nun pero ano kasi yan, nangyari sa akin automotive ako, pero yung mga nagiging trabaho ko, hindi na inline sa tinapusan ko. Which is, tingin ko 90% ng Pilipino ganun. Ganyan talaga. Kasi hindi, 90%. Nag-throw lang ako approximately 90%. Ewan, 80, 70. So yun. At least, sobrang dami talaga. Ganun. Yung hindi naman sa ano talaga yung ano sa tinapusan mo yung trabaho na ngayon. So yun, nangyari sa akin, lagi naman akong office, mga paperwork, mga ganun yung nagiging trabaho ko. After ko sa SPH, sa hospital, ako sa Capitol na. Mas naging okay doon ang ano mo. Mas naging okay doon yung salary mo. Or okay naman, okay na siya. Niyan okay na siya. Oo. Halilo. Yan ang gusto ko. Yan, good. Hindi, sa sana lahat ng barkada natin. Una ko sa sa Capitol, naging work ko doon sa naman ako noon, sa SPDR ka, diba? Nag-SPDR ka una. Hindi. Ay, 911. Hindi pa yun. Sabi mo tawagan kita 911 Una kong trinabaho doon, yung trinabaho pati. Yung trabaho ko doon is job order ako. Sa PGSO, service, mga supplies ng sa government. Na-assign ako doon sa bodega. Taga-buhat ng mga supplies. Taga-bigay, Tapos next. Ikaw din nag-inventory, iba na? Iba na. Mga permanent sa okay. Tapos next ko nun sa ako sa back office. Okay. Doon ka tumagal, di ba? Oo. Kasi 1 year and 6 months ako doon. Okay. So back office, naman ako noon, liaison ng mga papel. Nilalakad ko yung mga papel ng Dami mong babae nun eh. Taga-layas talaga. Layas na sa office. Barkada lahat ng sa office ng babae. Lahat babae. Grabe. Kaya pagkamalan na. Anong pagkamalan? Bading? Naging bading si Alex. Hindi nila alam. Ano ka lang yung technique po lang. Joke. Kailangan maging bading para magkamerong babaeng kaibigan. Tapos yun. Pero lalaki pa. Lalaki ako, promise. Lalaki ako. Parang Ginasty pa yung lalaki ako. Sa babae ako nagkaagusto. Ay. Ikaw. Go. Kasi yun, after noon, nag-911 ako. Yun na nga. Okay. Kasi nga, nagpalit na ng Governor. Okay. Palit na. So, pag sa government employee ka talaga, ganyan talaga yung lalo na pag di ka permanent. So, yun, nilagay naman ako sa 911. Okay din. Yung sahod ko, okay na to. Oo. 24. Sabi yun. Basta yun. Mataas doon. Yun yung pinakamataas ko na sahod sa government employee. So, okay naman siya. Tapos after 3 months nun, hindi ako na-renew. Ay, oo? Oo. Basta may kasi, hi sir, good morning. Kaya ako nakikita dito. So, ayun. Sa'yo na, di siya. Nung hindi ako na-renew, humanap ako ng bading? Bading. Hindi, joke lang. Sa SM ako, trabaho sa SM. So, yung dito sa SM. Sorsogon. Sa food court. Ako yung naging supervisor nila doon. Okay, sa Ice Blink. Oo. Okay. Sinasabi. Hi, sa mga kabatangkit namin. Hello, guys. Sorry. Ayun, doon ako naging supervisor. Anong nangyari nun? Wait lang, sorry. Ako na ni. Anong requirements para maging supervisor ka? Dapat daw? Gwapo. Oo. Malinis tignan. Malinis tignan. Dumi-dumi ka nga. Wala pa tayong ligo eh. Naligo ako kanina. So, ayun. Kasi sabi ng manager, owner, siya na yung may-ari. Siya talaga? Nag-interview sa amin. Babae. Kinintaran mo? Hindi. Kinintaran niya talaga. Parang hindi, siya. Sabi mo? Nanay na siya.
Oh, sabi mo ikaw mag-alaga sa anak niya. Hindi, ako kasi, di ba parang malapit ako sa mga ano Saan? Sa hotmom? Mga nanay, mga ganun. So, ayun. Nagloloko mo? Sabi niya, kinontak niya ako pag-uwi. Mm. Heard nga kita, supervisor ng ano ko. Ganyan. Kasi nga, nakikita mo, mabait yung ano mo. Aura, parang ganun. Parang pagkakatiwalaan. Sabi ko nga, pagkakatiwalaan mo po talaga. So, ayun. Nag-background check ba? Hindi naman. Nag-check naman siya sa pinasa kong resume. Okay. So, ayun. Sabi niya, mas okay kasi from government employee ka na. Ganun. Tapos, ayun, training. Factor din pala yun sa kanila. Ha? Na government yung ano. Oo, Baka kayo, kasi sabi, galing to sa parang, magagamit hindi. Kasi, parang, kasi madali mag-track may mga papel nga yan, ilalakad sa may kilala ka sa loob parang, mas mapapabilis yung nila. Diba? Ano nasabi natin? Tapos, ano sabi? Ganun talaga, diba? Ano sabi ni, sugar mommy mo? Puta sugar mommy. Ano sabi ka? Hindi, sabi niya, Ice mommy mo? Ice mommy. Yes. So, ayun, sabi niya, kunin kitang supervisor. Tapos sabi ko, sige po, kasi wala naman po akong trabaho. Gusto ko trabaho ngayon kasi naboboard na ako doon, di ba? Oo. Wala akong pang-budget. Oo. Okay, kaya greenab ko na siya. Okay. Tapos kami pa nun ni ex. Hassle ng mga ganyan. Kami pa nun. Na-amaze ako sa mga taong ganyan. Shit, paano kung umabot yung time na walang-wala ka na talaga? Oo. Tsaka buti na lang, may natutunan ako sa sa automotive. Yung mga basic na lang. Ay. Alam mo si Adam. Adam. Laki na ng katawan mo, Adam. So, yung sarap ng nipples. may friend siya, may barkada siya na na magpapa-change oil daw. Yun yan. Oo. Tapos, ganap mo yung change oil, tapos yung lalaki. Hindi, yung barkada niya, nagpaano. Ganap mong barkada niya. yung offer, not work. Okay. Kasi ni-repair niya ako, sabi niya, marunong naman daw ako sa mga basic change. Sabi ko, sige, change oil lang naman yan. Sa labas kasi, mas mahal. Mahal lang Sino nagbumili ng oil? Sila na. Okay lang. Okay. Ako na nag-change oil tapos yan lang, ginawa ko. Buti naman. Kasi nga, di ba, trabaho lang dapat. Kayod lang. Tapos yun nga, parang, di ko sure kasi di ko pa naman na-experience kasi siguro na taken for granted ko din naman na kaya ko pabayaan yung sarili ko kasi lagi kong iniisip na andyan sila mama. Like may bahay kami doon, pwede ako pumunta doon, pwede ako kumain doon, lahat. Pero kung yung wala na sila talaga, di ko sure kung paano ko siya i-handle. Like yung ginawa mo nga, yung parang may rent ka, tas di mo alam kung paano. Para sa akin, di ko alam kung paano siya gawin. Ewan ko, kaya siguro ngayon, nag-iipon ako sa emergency fund. Like, kung maalis man ako, dapat may ipon at least may panggastos ka for several months. Grabe naman kung 3 months wala ka pang mahanap na trabaho. Katamaran mo na yan. 3 months, 6, 9, 90 days na yun. Depende din kasi may ibang company kasi namimili sa mga tao. Di mo naman kailangan maging choosy kung same sa'yo. Alangan di mo pa yun i-grab na sa SM na may bayaran ka nun. Hindi, I mean yung may ibang company namimili ng mga ipapasok nila, diba? Marami. Marami talaga. Fresh grad ka, hanapan ka ng experience. 5 years experience, fresh grad. The fudge. 2 years. Kaya nga magtatrabaho Kaya Yun. So yun. But tsaka after nun sa SM, balik ako sa government. Kinuha ulit ako. Okay. So ayun, hanggang ngayon. Ayun, na yun na yun. Yung hanggang ngayong work mo. Yun. Okay. Sa program, sa isang program ni governor. So, doon ako pinasok. 7K. So, ayun. Ano ba? Ayun. Yung mo ba ngayon? Status
mo sa buhay mo is kahit papaano comfortable ka na compare sa dati? Okay naman. Okay na. Kaya mo na supportahan yung sarili mo? Kaya kong buhayin sarili ko. Kasi parang sanay na ako na ako lang yung kasi wala naman akong ibang pinagkukunan kundi sarili ko lang talaga. Tama yun naman. Kaya dapat kailangan ko trabaho para tsaka minsan humihingi din sila mama, di ba? O kaya naman kung wala kang ibigay. Tama. Isa naman din sila sa nagsuporta sa akin. Tapos yung may tanong lang ako. Anong pinaka the best na ginawa mo ngayong year? Siguro to na last or may sabihin ka pa ba? Hindi, yung realization ko. Yun. Siya muna pala. Sorry, Alex. Sorry. Ikaw muna. Realization mo pala. Kasi topic namin is after the realization. Okay. Realization ko. Syempre, after natin nag-graduate sa college, dun sa, nung college kasi tayo, hindi tayo pumapasok. Di umiinom sa labas. So, ayun. Parang nung college kasi tayo, parang doon tayo binibuild para mag-matured sa tama. Sa labas, parang tinitrain tayo, di ba? Kung paano maano. Tapos yun, after ng graduation realize ko lang noon na dapat pala nag-aral na mabuti. Tapos pinipili mo yung kung ano talaga yung gusto mo, di ba? Like, kasi ngayon ako talaga, parang sabi ko, ano talagang pinakagusto mo na sana? Sana kung pilot bibigyan. Gusto ko maging pilot. Kaso wala dito sa atin. Tas mahal. sobrang Mahal siya. So yun yung gusto ko talaga. Pero may naman 'di ba? May aircraft engineer. 'Di ba? May automotive para Awan ko, di ko sure. Pero alam ko parang may engineer something. Parang mga ganun. Sino ba yun? May kaibigan nata ako dun. Nakapasa sa ganun. Sobrang taas daw ng sahod. Di ba? Kasi, sobrang, kailangan mo sobrang mabusisi. Since, syempre ayusin mo yung yung engine, yung lahat-lahat. What if may ma-miss out ka? So, daming buhay yung kapalit nun. GG ka. Like yan sa LEC, di mo na ng maigi. So, yun, basta graduate ko, yun lang na-realize ko, dapat talaga nag-aaral ng mabuti. Yung course mo dapat, yun talaga, dapat, parang gusto mo din siya. Siguro okay siya, so sobrang hirap na kung anong pinag-aralan mo, yun din yung magiging work mo. Pwede. Lalo na kung di naman sobrang demand ng work mo. I mean, yung mo, yung gusto mo. Then, kung saan lugar ka din. What if yung gusto mo is wala din sa lugar na yun? So, as much as possible, kung saan ka nag-enjoy siguro, yun yung i-pursue mo. So yun, basta ako kasi nung college ako gusto ko lang mag-graduate. Yun lang. Gusto ko lang din makagraduate kasi di ko talaga alam kung anong gusto ko . And yun. Basta ngayon, okay naman. Pinag-ano ko naman yung trabaho ko. Pinag-aaralan ko kung ano. Tapos siguro, kaya ka naman. Actually, more on ngayon ako. Sa computer din. So, yun lang. Yun. Tapos siguro, sana, yung iba nating kaibigan, sana. I mean, yung mga kababata namin ni Alex. Siguro, medyo okay naman lahat, no? May, yun lang. Okay naman trabaho nila. Diba? Medyo napaatab yung ibang, mag-family. Family. Tingin ko, okay naman sila. And, yun sana, maging successful tayo lahat dun. So, yun nga. Dapat talaga, tigilan uminom. Kasi umiinom talaga kami nung college days. Kahit ngayon. Kahit ngayon. Ewan ko, nag-enjoy sila Kaso, hindi na ako umiinom ngayon. Siguro ang last ko, nung isang araw lang. Yun. Medyo sana. Sana. Kasi, hirap din kasi pag lagi tayong lasing. Masakit sa ulo. Then, yun. Siguro, i-close ko to sa isang tanong. Tag-isa kami ni Alex. Tig-isang sagot. Ako na magtatanong. Or gusto mo may tanong sa akin? Ikaw na magtanong. Ayoko nagtatanong kasi. Okay.
Ang tanong ko is, ngayong 2024, since mid-year na tayo eh. Technically, mid-year is July 2. Sige, mid-year na. Pinirecord to is June 30. June 30 ngayon, di ba? June 30. So, ang tanong ko is, ano yung the best na decision mo na ginawa ngayong year na to? Sa buong year. Parang gusto ko na lang ako na yung nagtatanong. Hindi, like, Hindi, ano yun? Or may specific pa or... The best? Parang ano? Para sa'yo na parang, yes, buti na lang ginawa ko to. Siguro. Kahit sa relationship or nagbago ka or hindi ka uminom, nag-stop ka mag-inom, grinab mo yung ganitong work. Ikaw, ano ba yung ano? Siguro ito yung best na na year. Is yung in terms of sa pag-grab ko ng work. Oo. Kasi isa siyang naging part siya ng ko na kasi, actually naging dati kasi grinab ko tong work kasi nga kailangan ko ng pera. Oo. Pero wait lang, sorry. Grinab mo yung work, kailangan mo ng pera, pero yung offer niya okay din. Oo. Di ba? Okay siya sa Ano siya actually, tapos ang problema naging komportable ako. Yun. Parang Yun. minsan na ko yung work ko na ganito, parang ganito, ganyan na lang, parang Kasi yung basta naging komportable nun. Tapos yun, na-realize ko siguro na dapat enjoy ka sa work mo. Dapat din, wala, nagiging toxic kasi yung environment sa work ko. Kaya parang nawawalan din Sa ako lahat ng ng gana. government. Naging toxic kasi. Sabi ko, gusto ko na lumipat. So yun naging problema doon. Na nalaman ng iba na, tapos yun, nagka-problema. Bakit daw? Para may daw. Ayaw mo na. Ba't ka alis? Ganon. So yun, parang big ko na ngayon. Decision din. So, isa yun sa work na Kasi toxic, dapat. Mahirap pag ganyan eh. Oo. Umabot din sa time yung Di ko na sabihin kung saan na. Pero hindi ako malis. Tinapos ko lang yung kontrata. Dagdag ko lang yung sa toxic environment. Oo. Di ko sabihin kung saan na company or pinag-workan ko. Pero umabot sa time na pagpasok ko pa lang, sabi ko, ayoko na mag-work. Gusto ko na umuwi. And sobrang hirap nun i-handle. Like, kailangan mo makipagplastikan. Oo. Ang Pero hirap. Kasi hindi ako nakikipagplastikan. Talagang sinasabi ko yun. Ako need ko eh. Kasi masyado ba ako mabait ng time na yun? Like, kailangan ko na lang, parang, in-accept ko na akong mali. Kasi kahit alam kong hindi naman. And, tinitake ko lahat ng palalait. Umabot sa time na sabi, parang ang hina ko daw sa work. Mga ganun. So, sabi ko, okay lang. Then, yun. Umalis pa rin ako dun. Then, yun, idagdag ko din yung sabi ni Alex na naging comfortable sa work. Kasi, ang kadalasan kasi niyan, or karamihan sa atin is naging comfortable sa work. Di ko sure kung gusto mo mag-improve or comfortable ka na talaga sa work. Kasi, sa akin, once naging comfortable ka sa work mo, yung self-improvement mo, di mo napansin, like, di ka na nag-improve araw-araw, which is dapat yun yung lahat ng goal natin, which is yung na-discuss ko last time, which is yung Kaizen. Kaizen is improving 1% every day compare sa yesterday mo. Yun. Nagko-compound din yun na siguro madali sabihin, di ko rin napapractice yung ganun. Dati na-practice ko and ilang months ko din napabayaan yung sarili ko. Kaya yun, kung naging comfortable kayo, try nyo gumawa or humanap ng ibang hobby na at least may dagdag sa knowledge nyo or skills nyo. In the long run, tingin ko makakatulong din naman yun sa inyo.
Yun. Galing ko naman nag-advise. Yan. Tapos yung sa akin, hindi ko alam kung ma-offend sila mama nito. Pinaka-best decision ko sa hanggang ngayon na hindi ko pinagsisihan is umalis ka sa nila. Umalis ako sa kanila. Pero alam naman nila, di ba? Alam naman nila. Naging independent ako. Naging open naman ako sa kanila. Sinabi ko, ganun. May issue, ganun. Mas maganda, di ba? Pag naalis ka sa comfort zone mo. Oo. Yun. Yung comfort zone ko kasi, sobrang dependent ako lalo na sa pagkain. Oo. Like, pagising ko may breakfast na kasi magaling si Papa. Hindi ka matututo pag gano'n na ano. Magaling si Papa magluto. Di naman ako natuto ngayon. Nag-order na lang ako. Kaya nga. Di pa rin natuto, pero papunta tayo doon. Then hindi, may pera ka naman kasi. Pero pag wala pera, yun. May butane ako dyan, tapos may lutuan. Di ako nagluluto. Magluto ka. Di pa rin ako nagluluto. Pero yun nga, pinaka the best yun kasi na-realize ko kung gaano kahalaga yung pagtipid, yung pera. Oo. Kaya pala pag malabas ka, nasa yung resibo? Nagko-compute ako nilalag ko lahat ng gastos ko. Para mata ko kung over na ba ako or yun. Then ma-realize mo kung gaano kahalaga yung value ng isang bagay. Like yung sabi ko nga pera, sunod is peace of mind siguro. Like mag-isa ka lang. Siguro yung downside nun, kapag wala si Alex, kasi kung halimbawa solo lang talaga ako dito, minsan parang kalungkot din na wala kang kausap. Wala kang kausap. Laki pa naman ang apartment. Ay, naman solo. Tapos, yun, ang hirap lang din minsan. Kaya nga, yun thank you. Okay. Tapos na yun. Sa akin kasi, okay naman. Kasi pag minsan kasi wala naman akong kausap dun sa boarding house. Kausap mo sarili mo? Umaalis sila. Ayaw ka kausap ate. Kaya may sila kahit Sabado kasi or weekend. May work. Pasok sila. Okay. So yung mga work nila sa din sa yung isa accountant yeah. sa isang construction company. Tapos yung isa din doon IT. Magkasama yung dalawa sa isang company. Okay. Tapos yung isa si sir, teacher sa mga IT. Okay. Oo. So ayun, kaya pag minsan wala sila, kaya baga chinachat kita, sabi ko, pwede magkada. So ayun. So okay naman dito. Pag hindi ka busy, kasi lagi kang busy. Pag hindi ako busy, okay siya. Pwede siya dito. Tapos pag wala akong lakad, kasi pag wala lakad. More Kasi okay naman talaga. Focus naman ako sa isa na. Sino ba yan? Yan nga, tawag natin sa pangalang Maria Gielin. Parang yung parang purpose nito is yung point ko is yun na yun. Parang alam ko na yung topic dito next week. Pwede. Pwede naman. Pwede yun. So yan, parang kasi, di ba? Warm up pa lang to sa or game tayo next week. Sige. Siguro pag wala akong work. Probably kaya naman kasi pwede naman natin to gawin gabi. Gabi. Kasi tinitingnan ko kasi nasira ng aso ko yung yung ilaw ko. So, di ko sure kung okay to after mag-record. Yung ilaw namin, ito na lang 1 hour na pala tayo. Sabi ko 30 minutes. Yung ilaw namin, ito lang. Ito lang. Tapos yung mga ilaw dito. Actually, 1 hour na tayo. Di ko na to i-cut. Bahala na. Grabe, may 1 hour pala tayo na agad. Sabi ko, pwede ko Alex, i-squeeze natin to 30 minutes. So, sobrang dami na kwento. So, kasi ikaw yung madami. Dapat talaga kasi after grad lang. Kininto namin buong career namin. Okay lang, mas maganda na, di ba? Oo. Sana may natutunan kayo and kayo, sila, di ba? Kung anong realization nila ng after Kung gusto nyo, pwede naman PM nyo kami. Comment lang, PM nyo na lang. Malay mo, matulungan din namin. Dito sa sa program ko, guys. Program ko. Siguro try ko itag ba? Ilagay ko na lang yung social media ni Alex kung gusto niyo siya makausap. Kung interesado ako sa pogi kong kaibigan. Grabe. Madi-disappoint sila. Pogi to sa personal. Kung pangit sa video, pogi to sa personal. Okay na yan. Sige. So, guys. Ayun. Thank you. Bye-bye. Basta kaya hindi na pwede yan
Okay na ako. Okay. Masaya na ako. Oh, yan. Okay. Cut na. Bye-bye guys. Thank you. Sabi, by the way, thank you din, Tanit. Thank you din. Thank you. Dapat next step nandito pa ako. Oo. Sana. Di, okay. Bye-bye. Cut. Thank you guys. Thank you. Thank you.